Two-time NBA All-Star Ja Morant has been traded to the Portland Trail Blazers for Jeremy Grant and Chris Murray. Ja Morant's value across the league in trades with the Grizzlies had just plummeted. Ladies and gentlemen, officially tapos na after months ng rumors, pagbench, trade demand at buong liga acting na parang may plague ang taong ito. Si Ja Morant ay officially na trade na. Siya ay isang Portland Trail Blazer na. Kaya sobrang nakakalito ang kwentong ito kasi sure ako na walang kahit isang tao sa buong planeta ang may Portland sa listahan nila. Balikan nyo yung old video natin at never nating naisip na Portland ang magiging trade destination niya. Ang reason dito ay sobrang daming guards ng Portland. Kaya the moment na lumabas ang balita, pareho ang naging reaction ng lahat. Diba parang 1,000 na ang guards ng Portland? Sila Drew Holiday, Damian Lillard, Scoot Henderson, Shadon Sharp at ngayon pati si Ja Morant. Pag-uusapan natin yan kasi ibig sabihin baka may mas malaking niluluto ang Portland. Pero officially ni-drop na ni Shams ang balita. Sinend ng Memphis si Ja sa Portland at nakuha nila pabalik sina Jeremy Grant at Chris Murray. Yun na yun. Walang mystery superstar na babalik. Walang giant haul ng mga draft picks. At ito ang part na matatawa kayo kung napanood nyo ang last video ko kay Ja. Walang nakuha kahit isang draft pick ang Memphis sa deal na to. As in, wala. Pero dahil yan for the last 2 years, narinig natin na gusto ng ibang teams na bayaran sila ng Memphis para lang kunin si Ja sa kanila. At lumalabas na basically totoo pala yun. Kaya ibe-breakdown ko lahat ng ito. Bakit sa dami ng teams? Ang Portland Trail Blazers pa ang gumawa nito. Ano ba talaga ang naiuwi ng Memphis at ano mo ang pwedeng mangyari as a result ng trade na ito? Kasi super similar ito nung naitrade ng Minnesota Timberwolves si Julius Randle sa Brooklyn Nets tapos mabilis na naitrade para kay LaMelo Ball. I-breakdown natin itong mismong trade. Pinadala ng Memphis si Ja Morant sa Portland. In return, nakuha ng Grizzlies sina Jeremy Grant at Chris Murray. Pumasok na rin ang early grades nila. Binigyan ng Bleacher Report ang Memphis ng B at B plus naman para sa Portland. So bigyan ko kayo ng rundown. Si Jeremy Grant ay isang 32-year-old veteran forward na 2 years nang pinipray ng Portland fans na maitrade palayo ng team nila. Pumirma siya ng massive 5-year, $160 million deal noong 2023 at may 2 years pa na natitira doon. May utang na $34.2 million sa kanya this coming season at may player option na worth $37.2 million the year after. Sa first glance, mukhang pangit ito para sa Memphis. Pero ito ang bagay diyan. Mas mababa ng $8 million per year ang kinikita ni Grant kumpara kay Ja. Mas short ang deal niya at zero off-the-court baggage ang dala niya. Oh, at nakaka-hoop pa rin yung tao. Nag-average siya ng almost 19 points per game last year. Para sa isang Memphis team na gusto lang talagang bitawan si Ja, totally reasonable na piece ito para kunin pabalik. Yung isang guy ay si Chris Murray, ang twin brother ni Keegan Murray ng Sacramento. Isa siyang young 3-and-D wing na may cheap na maliit na $3 million contract. Perfect fit siya sa isang rebuilding team na nagko-collect ng young, cheap talent. Pero ang headline ng buong return na ito ay yung fact na nagawa ito ng Memphis without giving up a single draft pick. Isipin nyo pabalik lahat ng kinover natin. Ang reporting the whole summer ay gusto ng mga teams na mag-attach ang Grizzlies ng first round picks makuha lang si Ja. You constantly hear with Ja that he remains a negative value asset, that that's the way he's perceived. And so, that means, the Kings, they had legitimate interest in Ja, but it was always with the disclaimer that they wanted draft assets attached to him. They weren't alone. I mean, that was how a lot of what the Grizzlies GM, Zach Kleiman, was facing in negotiations. It seemed like maybe the only outlier that was going to come and save them was the Heat, but that was if they missed out on Giannis. At this point, his value is so low. Like, I'm not just going to give him up for nothing. No, I agree, Chandler, but with Ja and Memphis, I do think they are there. He's not there with the fans. He always reps with the market and talks about how much he loves being in that market, which that is the tough part for the Grizzlies. Memphis is not a real popular place. Remember, naging negative asset si Ja. Primarily dahil kinuha ng injuries ang athleticism niya. Hindi siya makasistay na healthy. Hindi siya nakadevelop ng 3-point jump shot. At on top of that, ang pangit ng attitude niya. Lagi siyang nakakakuha ng trouble at viewed siya bilang toxic sa locker room. I want to be clear, hindi na ito ang Ja Morant ng 2022. So as a result ng negative value ni Ja, originally ini-expect ng teams na mag-a-attach ng first round picks ang Memphis para lang maalis si Ja sa mga kamay nila. Kaya yung fact na nagawa siyang i-turn ng Memphis into a useful vet at isang young wing plus nakip pa nila lahat ng picks nila para sa kung gaano nakababa ang value niya, para sa akin, huge win ito para sa Memphis.
Hindi siya exciting. Pero hey, at least hindi ito isang salary dump at nakakuha kayo ng legitimate contributors sa team nyo. Pero dito siya nagiging confusing kasi cool naman ang pag-add kay Ja Morant at lahat. Pero saan ba exactly siya maglalaro? Basahin ko sa inyo ang guard rotation ng Portland after ng trade na to. Sila Ja Morant, Damian Lillard, Drew Holiday, Scoot Henderson at Shaedon Sharpe. 5 legitimate NBA guards yan sa iisang team. Traffic jam yan sa guard position. Nakabalik na si Dame sa Portland galing sa torn Achilles. Si Ja naman galing sa elbow injury na nagtapos ng season niya. So ngayon meron kang dalawang ball-dominant, undersized guards na both from serious injuries na both kailangan hawak ang bola para maging effective na mag-share ng same backcourt. At ang pinaka-wild na part ay hindi ito isang mess na plano i-sort out ng Portland later. Ayon kay Chris Haynes, balak nilang i-start ng sabay sina Ja at Dame on purpose. Kaya ito ang rason kung bakit mas messy ang fit na to. Ang Portland ay isang bottom 5 3-point shooting team sa buong liga last year. So anong ginawa nila? Kinuha nila si Ja Morant, isang guy na nag-shoot lang ng 23% from 3 last season. Hindi niya naaayos ang problema. Mas pinapalala lang nito. Hindi pwedeng pagsamahin sina Ja at Dame sa floor at i-expect na may makakapag-space ng court na nagdadala sa atin sa ating conclusion dito. Hindi pwede na ito ang magiging final form ng Portland Trail Blazers roster. Hindi ka pwedeng mag-keep ng 5 starting caliber guards at tawagin itong isang plan. May paparating na mas malaking move at alam yan ng mga insiders. Sabi nga ni Evan Sidery ng flat out right after ng trade, siguradong may isang huge move na paparating soon for Portland para ma-clear itong logjam. At once na makita nyo kung sino talaga ang hinahabol nila, the entire Ja Morant trade starts to make a whole lot more sense. Kasi baka hindi si Ja ang last domino na babagsak sa Portland. Baka siya palang ang first na nagdadala sa main question natin dito. Bakit? Bakit willing na isiksik ng Portland ang 5th guard sa roster nila? And honestly, pag inisip mong mabuti, may very legitimate logic dito. Na-stuck ang Portland sa pinaka-worst na spot sa NBA. Nasa gitna. Nasa purgatory sila. Meron silang legitimate na young cornerstone kay Deni Avdija. Good enough sila kaya hindi sila magtatank for a top pick pero hindi rin sila good enough para mag-contend actually. At ang Portland ay never naging city na nakakaland ng big free agents. I mean, the last time na may pumiling free agent sa Portland ay nung nag-decide si Damian Lillard na bumalik sa kanila after niyang ma-tear ang Achilles niya at i-wave at i-stretch siya ng Milwaukee. So pag na-stuck ka ng ganyan, paano mo mahahanap ang second star mo? Well, magte-take ka ng swing sa isang guy na available for cheap. At love him or hate him, si Ja Morant, pag maayos siya, ang pinaka-explosive na guard na na-offer ng buong trade season na to. Buy low bet ito, plain and simple. Best case scenario, makaalis si Ja sa toxic Memphis situation, maging healthy at nakapag-land ang Portland ng isang top 15 talent ng sobrang mura. Worst case scenario is halos wala silang ginastos tapos magmo-move on na lang sila sa kanya. At as a bonus, naidump na rin nila sa wakas ang contract ni Jerami Grant. Pero ito ang mismong magpapaklik sa lahat ng ito. Baka hindi ang Ja Morant trade ang big swing ng Portland. Baka ito lang ang setup para dun kasi ito yung same Portland team na humabol kay Giannis ng hard ngayong summer at natalo sila sa Miami. Hindi sila basta nag-give up nung nangyari yun. Nag-pivot sila bago na trade si Jaylen Brown sa Sixers. Rini-report ni na Mark Stein at Jake Fisher na actively na pinupursue ng Blazers si Jaylen Brown. Sabi rin ni Sam Amick na kinoconsider ang Portland bilang frontrunner para makuha siya kahit para humihingi ang Boston ng as many as 4 first-round picks. The question just becomes, how much ultimately are they willing to put on the table for Jaylen Brown? At ang wild na bagay dito, kaya talaga yan bayaran ng Portland. Thanks largely sa Damian Lillard trade back in 2023, meron silang stockpile ng draft picks. May 9 first-round picks sila, 6 doon ay tradable. At pinoint out ni Yossi Goslan na kahit after nilang i-take on si Ja, meron pa ring room at tools ang Blazers para gumawa ng isa pang big move. So put it all together, may masyado kang madaming guards, may bundok ka ng picks, at frontrunner ka pa for an all-NBA wing. Ang surplus ng guards plus yung mga picks, yun ang Jaylen Brown trade package mo. So yun ang move na naka-pencil in para sa Portland ng buong internet. Ang Dame, Ja, Jaylen Brown Big 3. May isang problema lang at alam kong kakaspend ko lang ng 2 minutes telling you na may another move pang parating. So yeah, pwede nyo nang i-scratch lahat yan kasi right as ginagawa ko ito, ni-drop ito ni Shams. This was their big move. As of right now, my understanding is they're not involved with Jaylen Brown. At ang reason kung bakit ay yung pinaka-wildest part. Viniview ng Portland si Ja Morant bilang big move nila.
Hindi isang setup, hindi phase 1, kundi ang main move na. Kahit na may 6 na guards silang nakasalansan sa roster. So yung buong Brown package na pinaliwanag ko sa inyo, dead na yun. Ang plan ay si Ja Morant lang talaga. At honestly, mas nakakalito yun dahil ibig sabihin, tiningnan ng Portland ang backcourt nila na umaapaw na. Tapos kumuha pa ng another ball-dominant guard na hindi makapag-shoot. Tapos sinabing, yes, siya ang guy natin. Ito ang move na gagawin natin. So walang second star na darating to make the spacing work. Si Ja lang at isang traffic jam ng guards. Isang massive bet yun sa player na sinukuan na ng iba ng liga. Sa Memphis side, mas simple to. Binublow up na nila ang roster nila for the past year. Na i-trade nila si Desmond Bane para sa bundok ng draft picks mula sa Orlando. Ginawa din nila yung same thing kay Jaren Jackson Jr. nung trade deadline. Officially, binoblow up na nila ito at magi-start over na sila. At ang centerpiece ng fresh start na to ay si Cam Boozer, ang number 3 pick sa draft na nag-sweep basically ng lahat ng Player of the Year awards sa college. Gusto nilang maging team na niya to ngayon. Walang room para sa isang 26-year-old, $200 million na point guard na nagsabi ng tapos na siyang maglaro doon. What went wrong for you today? Go ask the coaching staff. From the outside, it didn't look like you had your usual energy tonight. Go ask the coaching staff why. You feel like you should play more? Go ask the coaching staff. Should I play more or not? At honestly, ito na ang cleanest exit na makukuha ng Memphis. Ni-trade si Desmond Bane last summer para sa 4 first-round picks. Tapos na i-trade din si Jaren Jackson Jr. noong February para sa 3 pa. At ngayon na i-turn pa nila si Ja, isang guy na may negative trade value, sa isang useful veteran at isang young wing habang nakip nila lahat ng mga picks na yun. Front office yun na alam exactly kung anong ginagawa nila. Kinuha nila ang most untradeable contract sa liga at naka-exit ng malinis. Ang Boozer era sa Memphis ay officially nag-start na ngayon. So, ano ang take ko sa lahat ng to? Ito ang honest take ko. Para kay Ja Morant, ito na ang single most important na fork sa daan ng buong career niya. Isang path. Ito ang fresh start na magsisave sa kanya. Bagong city, palayo sa lahat ng Memphis drama, palayo sa coach na nakaklash niya. Isang clean shot para lang mag-hoop at ipaalala sa lahat na siya once ang most electrifying player sa NBA. Genuinely magugustuhan kong makita na bumalik ang version na yon ni Ja Morant. Pero nandoon din ang other path at hindi ko pwedeng i-ignore yun. Pwede itong maging Ben Simmons all over again. O pwedeng maging Derrick Rose all over again. Ang guy na naging star na i-trade for a fresh start tapos patuloy lang bumagsak. Hindi lang basta nawawala ang injuries porke nag-switch ka ng jerseys. Hindi pinifix ng shooting ang sarili niya sa bagong city. At ang fit sa Portland, like we just broke down, ay genuinely magulo. Pero ito ang lagi kong binabalikan. Gumawa tayo ng buong video na sinasabing walang sino man sa NBA ang may gusto sa contract ni Ja Morant. Tapos anong nangyari? Na i-trade siya para sa bad contract ng ibang team at sa isang young role player na 0 picks ang bumalik. Hindi yan isang team na nanalo ng Ja Morant sweepstakes. Yan ay isang salary dump na nagbihis lang bilang jersey swap. The fall is complete. Ang tanging question na naiwan ay kung nakuha ba ng Portland ang steal of the summer o kung naimana lang ba nila ang sakit ng ulo ng iba. So let me know sa comment section sa baba kung ano ang grade nyo para sa trade.